ang topic natin dahil ngayong January ay Bible month, di ba po? At yun talagang i-revive na po natin lahat ng mga sarili natin kaysa kaka-cellphone natin, di ba? Ilang oras ang pag-cellphone, di ba? Nawa yung Bible, unahin din natin. Kaya ngayon po, syempre tuturuan ko kayo tungkol sa Bible. Kaya sabi nga po sa Psalms 119, 103, o kay tamis ng iyong mga salita sa aking panlasa. Di ba yung mga manliligaw po, nagsasabi sila ng mga mabubulaklak na mga salita, di ba? Ay, mukha kang sunflower. Joke lang, bulaklak pala yung sinabi. Di ba? Sabi doon, mga magagandang salita. Ay, ang ganda mo naman, kahit ang totoo, hindi naman talaga. Ang ganda ng damit ko, bagay na bagay sa'yo, pero di ba plinansya? Di ba? Pero alam niyo po ba, ang salita ng Diyos, sabi diyan, ito ay matamis. Saan? Sa kanyang panlasa. Sa English nga po diyan, tinatawag tong honey. Di ba yung honey po, napakatamis nun? Kaya alam niyo po ba, yung totoong talagang nagmamahal kay Jesus, yung Bible daw po, hindi yan sinasantabi. Ibig sabihin talagang lagi yan nasa kanyang bibig, di ba? Lagi yan binabasa araw at gabi. Sabi niya nga, oo, higit na matamis kaysa pulot sa aking bibig. Di ba? Kung matamis na po yung mga honey, mas matamis pa ang salita ng Diyos. Kasi talaga naman, di ba, yung Word of God, this is the promise, the love letter of the Lord sa ating mga buhay. Di ba? Sabi ko po sa inyo, kung wala pa nagbigay sa iyo ng love letter, basahin mo ang Bible. Talaga naman, ang letter sa iyo ng Panginoon nandoon. Gaano kanya kamahal, gaano siya kabuti, at katapat sa buhay mo. O, sunod, sabi sa Psalms 119:127, mahal ko ang iyong utos ng higit pa kaysa ginto. O, di ba? Isipin niyo nga po, di ba, na yung Word of God, mga utos yan ng Panginoon. Kaya nga kaya tinuro, di ba? Sabi doon, sa tabernacle, di ba? Nandoon daw nakalagay sa box na yon, di ba? Sa loob ng kahon na iyon, di ba? Nandoon yung 10 Commandments. Ibig sabihin kasi mga salita yun ng Panginoon. At sabi diyan, higit pa kaysa ginto. Ang mundo ngayon ay bili tayong gold na necklace, bracelet, di ba? Tapos bili tayo ng kung ano-anong ginto, di ba? Ganun tayo. Pero ang Bible talaga, sabi doon, higit pa sa ginto. Alam niyo po ba, ang tawag nga po dito ay great possession. Great na treasure. Kaya ibig sabihin, wala ka mang libo-libo sa bulsa mo, pero may Bible ka ba naman? Napakayaman mo, di ba? Ang salita ng Diyos. Talagang, ngayon pa lang, ipapaliwanag ko na po sa inyo, wala sa pera, wala sa laki ng bahay, wala sa ganda ng kotse ang kayamanan. Nasa salita po ng Diyos. Di ba, pansinin niyo po yun, lahat ng taong naniniwala sa Diyos, marami sa labas, mayayaman naman sila, ang dami nilang kaibigan, ang dami po nilang pera, bakit sila nagpapakamatay? Kasi wala ang totoong kayamanan. Ang Bible po, ang totoong kayamanan. Isipin niyo mamaya po, magigets niyo, bakit totoong kayamanan ang Bible? Bukod sa kulay po nito, gold pa lang, di ba? Sa mga Bible po na iba, hindi naman, di ba? Pero totoong kayamanan po yan. At sabi po dito, kaysa gintong dinalisay, utos mo'y isinapuso. Isipin niyo po yun, pag alam mo ang Bible, di ba? Nasa puso mo yan. Kaya nga po yung mga taong may sakit, may problema, di ba? Bakit sila gumagaling? Bakit sila sumasaya? Di naman nagpunta sa doktor, pero gumagaling kasi po hawak nila ang great treasure na meron sila, which is yung Bible po nila. Kaya alam niyo po, sa mundo, sinasabi, lamang ang may alam. Pero sa ating mga Kristiyano, lamang ang may alam saan? Sa Bible. Kung alam mo ang Bible, abay naman, napakatalino mong tao. At sabi po dyan sa kasunod, Psalms 119:136, labis akong umiiyak dahil hindi sinusunod ng mga tawang inyong kautusan. Yan naman po yung negative side ng sinasabi nga po. At madalas, ito po talaga, aminin man po natin o hindi, ang tao sa mundo, hindi po talaga sinusunod ang kautusan ng Bible. At alam niyo po ba yung Psalms 119, ito po talaga, dito yung mga basa, karamihan dyan, di ba? Yung alin? Yung mga, yung sinasabing gaano kamahal ni David, si Haring David po ang nagsulat niyan. Kaya mapansin niyo po, bakit mahal na mahal niya ang Bible? Kasi close na close siya kay Jesus. Ganun lang po yun, tandaan niyo, pag close ka na kay Jesus, at gusto mo pa siyang maging close, basahin mo ang Bible mo. Kaya nga sabi sa amin, paano po ba natin babasahin ang Bible? Ang sabi sa amin, di ba, kapag kahit tinatamad ka, basahin mo pa rin. Walang ibang sekreto. Kapag tinatamad, basa pa rin. Kahit may sakit, kahit parang hindi okay, basa pa rin ang Bible. Kasi after mong basahin yon, saka makikita mo, aayos ka na.
Okay po? Pero kapag po yung taong makabasa lang para lang may mailista, di ba? Ang mangyayari po talaga sa atin, may hirapan tayo, pero lagi nyo pong maging delight yon. Ibig sabihin, kasiyahan, kagalakan po every time nagbabasa kayo ng salita ng Diyos. Kaya sabi po dito, ito ang mga gusto ko pong matutunan ninyo. Ito pong twofold desires. Nais ko po na matutunan nyo ito. Sabi dito, na matutunan nyo na ano? Na matulungan kayo na makita kung gaano ka-precious, gaano daw po kahalaga ang Bible. 'Di ba? Gaano ka awesome talaga naman yung ma-amaze ka talaga namang mapapatingin ka at amazing yung libro na to. Alam niyo paano? Kung kung wina-one to one na kayo sa one to one, may kakwento sa inyo yung history ng Bible. Nung panahon ni Emperor Nero, sinusunog ang Bible, pero alam niyo po ba ang nangyayari habang sinusunog? Ang akala nila mawawala. Pero habang sinusunog ang Bible, ano nangyayari? Mas dumadami ang kopya. Habang tinatarget yung mga Kristiyano, patayin lahat na nagbabasa ng Bible. Dumadami lalo ang nagbabasa ng Bible. Ganon, ka-amazing ang Bible. At alam nyo, gano'n yung ka-amazing? Lahat ng mga librong binasa nyo, Harry Potter, narinig nyo yun noon. Nung panahon namin, uso po yun. Lahat ng classmate ko ata nun, nakapagbasa noon. Pero ngayon, narinig pa ba ninyo? Di ba hindi na? Kasi lahat ng mga libro, nakala nyo napaka-amazing, ang totoo, wala yun, kumukupas ang lahat ng yun. Pero ang Bible, hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang pag-publish. Mapapansin nyo, pumunta ka ng National Bookstore, pabili nga po ng libro ng 1960s, ay, wala na po yan dito, yung sinasabi nyo, di ba? Pero pabili nga po ng Bible, ay, nandyan yan. 2,000 years ago, di ba? Nandun ang kwento ni Jesus at hanggang ngayon hindi po nalaos. Ganyan, ka-amazing ang Bible. Pangalawa, ano pa po ang nais kong malaman ninyo? Sabi diyan, to stir up your hunger and passion to read this book more and more. Kaya sa pag-preach natin ngayon, sa pakikinig po pala ng mga salita, di ba, ng Panginoon, lalo po kayong magkakaroon ng puso na kung saan lalong basahin yung Bible. Yung hunger and thirst po na sinasabi, yung gutom tsaka uhaw ka talaga sa salita ng Diyos. Yung parang ayaw mo pong umalis sa bahay nyo hanggat di mo na mabasa yung Bible. Ayaw mong matapos yung araw na yun hanggat hindi mo napabasa ang Bible. Ganun po ang nais natin ngayon na matutunan ng bawat isa. Habang binabasa mo ang Bible, lalo mo siyang minamahal. Alam mo bakit di mo mahal ang Bible? Kasi di mo pa siya binabasa. Kasi ganun po yun. Ganun din sa magkakaibigan, di ba? Sa palagay mo ba, Michael, yung kapitbahay mo na hindi mo kinakausap, magiging masaya ka bang kasama yon? Di ba hindi? Kasi di mo naman siya kinakausap. Pero the more yung katabi mo, kinakaibigan mo yan, lagi mong kasama, kilala mo, di ba? The more mo siyang minamahal. Ganon din po ang Bible. Di ba? Ganon din ang Panginoon. Kaya sabi po dito, sa stats, or yung sasabi nga po na, yung mga parang survey, doon sa nga po sa Amerika, sabi diyan ni George Barna, sabi diyan ito, 2002 pa po, ayan 2002, ilang taon na po ang nakakalipas. Nawa ngayon, nagbago na po yan. Pero sabi nga po dito, 48% daw po could not name the four gospel. Sipin nyo kayo, alam niyo ba yung four gospel? O, di ba? Matthew and Mark and Luke and John. Di po yan alam ng mga tao. Tapos meron pa nga po ako narinig, sabi, si Eden ba? Siya ba yung asawa ni Adan? Diba? Yun pala, yung Eden, hindi yun yung cheese. Ayun po yung garden. Diba? Kung saan nilagay. Kasi yun na alam nating Eden. Ay, yung cheese po ba yun? Diba? Sa Amerika, ganun po. Sabi, ay, asawa po. Tapos yung Sodom at saka Gomorrah, akala po nila mag-asawa. Diba? Isipin niyo po yun kasi hindi nagbabasa ng Bible. Diba? Kaya nga po, diba, lagi ngayon, alam niyo, dahil ngayon ang Bible month ngayon, kailangan maging maalam ka sa Bible, di ba? Kaya alam niyo po ba kami, nung kabataan din namin, laging sinasabi na yung mga taga-Sendalite, mga nagbabasa ng Bible, marunong yan sa Bible. Kaya kahit dito sa Sendalite Lakeview, kahit bago lang po tayo, gusto ko rin pong matutunan ng bawat isa ang Bible. Sabi po diyan, 60% can name. Hindi kayang pangalanan, sabi doon, ang 5 sa 10 Commandments. Nung kailan, di ba, binigyan na nga tayo ng example, binigyan pa tayo ng ang tawag po dyan, yung mga gestures or action, di ba? Para lang ma-memorize mo yung 10 commandment na iyan. O ngayon, ilan na ang kaya mong i-recite? Di ba, doon daw, hindi kaya, kahit 5 lang, hindi kaya, di ba? Pero sa atin, nawa alam natin yan. Kasi basic po yan ng commandments at nalaman mo yung lahat. Yung kalahati nun, pagmamahal sa Diyos at yung kalahati nun, pagmamahal sa kapwa mo. Di ba po? Isipin niyo po yan. Kaya sabi diyan, Americans revere the Bible. Ginagalang nila ang Bible, pero sabi diyan, but large, they don't know what it says. Marami sa kanila,
hindi naman alam ano ang meron doon. Sa sobrang paggalang nga po natin sa Bible, di ba nilalagay lang natin sa altar. Meron pang Mama Mary o kaya naman, sabi nga sa kuya Mama Mary o kaya Santo Niño, di ba ganun nila ginagalang. Pero hindi ganun ang paggalang na gusto po ng Diyos. Ang gusto po ng Diyos, basahin mo yan. Yung salitang ibinaba niya para po sa atin. At sabi nga po dito, di ba, tandaan nyo, na kaya dumadami daw po ang biblical illiterate. Ibig sabihin, hindi alam, hindi marunong sa Bible, hindi maalam sa Bible. Kaya ngayon, di ba, kung gusto niyo pong matuto sa Bible, ini-encourage ko kayo, attend kayong Sunday School, di ba? Basa tayo ng Bible kasi yung Sunday School natin, isa-isang turo lang yan, bawat kwento. Pero pag binasa mo ang Bible mo, kung marami kang oras sa bahay mo, di ba? Alam mo na agad yun. Kaya pag nagtanong yung mga teacher dito, ay, kilala ko po yan. Si Rebecca po yan. Ay, si Jacob po yan. Ay, si Iso po yan, di ba? Sipin niyo yung mga ganon. Kaya meron po ditong kwento. Meron pong isang youth pastor. Ayan, yung youth pastor. Nagturo po siya ng Sunday school. Nagturo siya ng Sunday school sa mga young people. O ngayon, yung mga young people na yon, nagtanong ngayon tong youth pastor na to. Sabi niya, sino ang gumiba sa walls of Jericho? Tapos walang sumagot, napatingin, at saka alam niyo po ang sagot pa nila, hindi po ako. Di ba? Hindi po ako yung gumiba nun. Kaya isipin niyo po, ganun yung sagot nila. Ang tinatanong po ng youth na pastor na yon, tungkol po sa Bible. Kung nagbasa ka ng Bible, sasagutin mo, di ba, ay, sa tulong po ni Lord, syempre talaga si Lord yon, sa buhay po ni Joshua. Di ba? Yung walls of Jericho. Kaya sabi po, sa next dyan, ito po yung sinabi ngayon. Nagabagabag kasi yung pastor, kinausap niya yung mga elders, yung mga iba pang pastor sa church. Sabi niya, nababagabag ako kasi yung mga Sunday schoolers, ang tinanong ko sino ang gumiba ng walls of Jericho, ang sagot nila, hindi daw sila. Kaya ang nangyari, sabi doon, kaya sabi niya, anong nangyayari sa mundo? Kaya alam niyo ba yung mga kasama niya sa meeting, sabi doon, tahimik ang grupo hanggang sa wakas ay nagsalita ang isang veteranong matagal na sa serbisyo. Ibig sabihin, servant po yan, ha? Ibig sabihin, naglilingkod sa Diyos na mangangaral. Sabi niya dun sa pastor kasi, Pastor, mukhang labis kang nabagabag nito. Ngunit kilala ko ang lahat ng mga batang iyon mula pa nang sila'y isilang. Isipin niya, sabi yan, at mababait silang mga bata. Kung sinabi nilang wala silang alam, naniniwala ako sa kanila. At sabi niyan, kumuha na lamang tayo ng kaunting pera mula sa pondo para sa pagkukumpuni, ayusin ang mga pader at tapusin na natin iyon doon nga daw. Kaya isipin nyo, kahit yung minister, hindi pala alam. Diba? Pinagtanggol niya pa yung mga bata na, isipin nyo po yan, ang sinagot niya, kilala ko yung mga bata, mababait talaga. Hindi naman tungkol sa karakter nila ang tinatanong ng pastor. Ang tinatanong, yung tungkol sa Bible. Kaya 'di ba, isipin niyo po yan na kahit mga pastor hindi alam ang Bible, talagang alam mo ang Bible. Kaya diyan 'di ba, hindi naman sila pinagbibintangan, pero sinasabi na wala po kaming kinalaman diyan. Kaya nawawag tayong ganyan, ha. Pag tinanong si Jerwin, ha, sino ang tumalo kay Goliath? Ay, hindi po ako, hindi ako. Di ba? Tapos sagot niya si David, di ba? Ay, baka po yung kaibigan ko kasi malaki po yun. Di ba? Hindi ganon. Kaya ngayon po, sabi, ano ba ang Bible? Ang Bible, sabi po diyan, ito ay, sige nga po, pakibasa nga po natin ang 2 Timothy 3:16 hanggang 17. 1, 2, 3, go, basa. Ang lahat ng kasulatan ay sinasihan ng Diyos at nakikipakinabang sa pagturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kabutihan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa patuloy na pagmumuhay. 17, upang Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. Ayan, di ba? Sabi po diyan, hinighlight diyan, di ba, yung kulay blue. Ano daw po ang kasulatan, ang salita ng Diyos? Una, sabi diyan, kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin talaga, sa Diyos yan nagmula. Inspired by the Lord po. Tandaan yung palagi. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin, sinulat lang yan ng tao. Oo, tama ka, sinulat yan ng tao. Kasi kapag sinulat yan ng Diyos, aba naman maraming kulog at kidlat ang lalabas. Ilan pong chapters yan, di ba? Pero kinasihan, ibig sabihin inspired by the Lord. Sinabi ng Diyos, ito ang isulat mo, ito ang mensahe ko. Pero sabi diyan, para saan?
kapaki-pakinabang. Ibig sabihin, para po sa atin. Hindi po ang Bible para lang yan sa mga pastor, para lang yan sa mga nagtuturo ng Word of God. Hindi po. Sa ating lahat po yan. Kasi ito ay para sa ating mabubuting gawain nga daw po, ikabubuti natin. Una, sabi diyan, sa pagtuturo ng katotohanan. Kaya sa panahon po ngayon, marami ng maling turo. O, okay lang ba na ikasalang babae at babae? Same-sex marriage? Di ba hindi naman talaga ayaw yun ng Diyos? Pero anong ginagawa po sa ibang bansa? Agree po sila. Sa bansa natin, pinagtatalunan hanggang ngayon pero hindi pa rin po na ipapatupad. Kaya kaisipin niyo po yan, di ba, kung ang mga senador, ang mga lingkod po sa ating lipunan, di ba, ay hindi makadiyos, naku, kawawa po ang bansa natin. Kaya kailangan magbasa ng Bible kasi, pakibalik lang po doon, sabi diyan, ito ay pagtuturo ng katotohanan. Pangalawa, pagsaway sa kamalian. Diba? Isipin mo yan, ang Bible, tinatama rin tayo. Kanina ang prayer sa atin, ang prayer sa pastoral prayer, diba, na Lord, salamat po kasi yung Bible, para siyang salamin, diba? Na kapag tiningnan mo yung sarili mo sa salamin, pag may nakita ka bang dumi, okay lang yan. Diba? Tayo mga babae, diba, pag nag-makeup, talagang ingat na ingat kayo sa mukha nyo, diba po? Pero pag meron bang dumi dyan, nagsalamin ka lang ba para sa wala? Diba kasi kaya ka nagsalamin kasi gusto mong maging maayos. Diba? Ganon din po ang Bible, na kaya ka nagbabasa ng Bible kasi baka nababasa mo doon, ay, nagiging sinungaling na ako Sabi ng Bible, napupuntang impyerno ang sinungaling. Ayaw ng Diyos ng mga Diyos-Diyosan. Diba? Ibig sabihin, tinatama po tayo ng Panginoon. Sunod, sabi diyan, pagtutuwid sa mga likong gawain. Kung napupunta ka na sa mga maling bagay, napupunta ka sa mga bagay na hindi naman kalooban ng Diyos, sabi doon, inaayos ka, tinutuwid ka nga po ng Diyos. Meron pa nga pong verse sa Bible na pinapalo ng Diyos, tinatama ng Diyos ang mga anak niya. Kaya kapag yung nagmura ka, tas di ka na konsensya, di ka na convict na, nagmura ka tuwan-tuwa ka pa, that means baka di ka pa anak ng Diyos, di ba? Kasi ang anak ng Diyos, pinapalo niya yun, o anak, mali yan, huwag mo na yung uulitan. Dapat maging ganun daw po ang respond natin. Okay, at sabi po diyan, upang maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Di ba? Kaya sabi ko po sa inyo, magbasa kayong Bible para hindi nyo po tanungin, ay tama po bang tumaya ng loto? Ay tama po bang magsugal? Di ba? Pag binasa mo ang Bible, wala dong nakalagay, bawal tumaya ng loto. Pero habang binabasa mo yun, naiisip mong, ay, mali pala to. Kasi umaasa lang kami sa mga lucky charm. Eh hindi naman sabi sa atin, good luck. God bless po dapat ang sinasabi natin. Kaya sabi po dito, it inspired by God, and it is profitable. It has the power to change and transform your life. Kaya alam niyo po ang nagbabasa na totoo. Totoo ng Bible, nababago ang buhay. Kaya sabi po dito, read yung Bible mo at i-meditate mo yan day and night. Pero pag binasa mo lang yan na parang normal na libro, katulad ng textbook ng science ninyo, math ninyo, wala magabago po sa buhay mo. Katulad nun, di ba, di naman nagbago buhay mo, di ba? Tumaas man grade mo sa math, naging mabuti ka bang tao? Di ba meron nga po, napakatalino, pero ang gaspang naman ng pag-uugali. Di ba po, isipin niyo po yan. Kaya ang Bible, pinapatalino ka na, inaayos pa ang pag-uugali natin. At sabi rin po dito, pakinext na nga po, bakit kailangan basahin ang Bible? Bakit naman po natin kailangan basahin ang Bible? Bakit naman po kami nagsasabi sa inyo na, oh guys, church people, basahin po natin ang Bible. Bakit daw po? Kasi sabi po diyan, ito po ang nangyari sa kwento ni Haring Josiah. Sige nga po, pakinext nga po. May mga verses dyan. Itong si Haring Josiah, paparinig ko po sa inyo Sabi dyan, si Josiah ay 8 taon gulang nang maging hari sa Juda o ng Juda. Bata pa po siya, 8 years old lang to Kaya si dito 8 years old? Wala na, di ba? Kasi 10 pataas na kayo. That means, ito po, bata pa lang, naging hari na ng Juda. Bata pa lang, kinilos na po ng Panginoon. Sabi diyan, 31 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Jedida, na anak ni Adaya na taga Boskat. Sabi sa verse 2, naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sinundan niya ang halimbawa ng ninuno niyang si David. Ayan, ibig sabihin, finalo niya yung magagandang bagay, yung mga talaga namang maayos at pagsunod sa Diyos, na buong katapatang sumunod sa mga utos ng Diyos. Ganun po si Haring Josiah. Sabi sa verse 3, nang sabi diyan, 18 taon ng paghahari ni Josiah, inutusan niya ang kalihim niyang si Safan, na anak ni Azalias,
at apo ni Mesulam na pumunta sa templo. Ang utos niya, ito po ang sabi, pumunta ka kay Hilkiah na pinakapunong pari at alamin mo kung magkano ang salapi ng kabangbayan na nilikom ng mga bantay pintuan. Sa verse 5, pagkatapos ipabigay mo sa mga namamahala sa templo upang ibayad sa verse 6, mga karpintero, mga manggagawa at mga kantero. Ayan po yung mga gumagawa doon sa templo. Dapat din silang bumili ng kahoy at batong gagamitin sa pagpapaayos ng templo. Verse 7, hindi na nila kailangang magbigay ng ulat tungkol sa nagastos sapagkat sila'y taong matatapat. Ayun po yung sabi. At sabi sa 8, verse 8, pagdating ni Shaphan sa templo, sinabi sa kanya ng pinakapunong paring si Hilkiah, natagpuan ko sa templo ni Yahweh ang aklat ng kautusan. Napansin niyo yan? Aklat ng kautusan. Bible po yan. Pag nabasa niyo po sa Bible, ang utos ng Diyos, aklat, libro, kautusan, Bible po ang ibig sabihin niyan. Sabi diyan, ibinigay niya ito kay Shaphan at binasa naman nito. Nang matupad ang iniutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at iniulat na nabilang na ang salapi sa templo at naibigay na sa mga namamahala ang pag-aayos ng templo. Sa verse 10, sinabi pa niya, ako'y binigyan ni Hilkiah ng isang aklat at binasa niya ito sa hari. Kaninong hari? Kay Josiah. At alam niyo yung aklat na iyon? Yung aklat na iyon, ayun po yung scroll ni Isaiah. Ibig sabihin, nabasa ni Haring Josiah na mula nung nabasa niya po yun, yung salitang yun, nakita niyang makamundo na ng templo. Kung ano-ano na pong Diyos-Diyosan yung mga nakalagay doon. Kaya alam niyo po ang ginawa niya, siya ay nagrepent, humingi ng tawad sa Diyos, inalis ang lahat ng mga mali. Kaya sa church po natin, hindi pwedeng naka-display dito yung picture ng artista, di ba? Hindi pwedeng mayroon po dyan yung papatugtugin natin, ay pwede po bang tumugtog ng ano ba mga tinutugtog nyo ngayon? Na God gave me you, kasi may God naman po yun. Di ba? Hindi po. Kasi ang templo po ay banal. Kaya alam niyo po siya, nung yung hari na yon, ang ginawa niya, lahat ng mga mali, wala namang Diyos-Diyos na inilagay ang Diyos, tinanggal niya pong lahat. At sinabi niya lahat sa mga tao, magbago tayo ng pamumuhay. Kasi mali na ang mga natutunan natin mula sa mga nauna sa kanyang mga hari. Kaya sabi po dyan, sa next na slide, when he got a hold of the word of God, it changed Josiah's life. Isipin niyo po yon, ikaw kung kailan mo nabasa ang Bible, dun lang po talaga magsisimulang magbago ang buhay mo. Kung kailan mo nakilala ang Panginoon, dun lang magsisimulang magbago ang buhay mo. Hindi mo pwedeng sabihin na nabago ko buhay ko. Diba? Hindi yun, napaka-imposible. Kasi ang dami po namin na rin ng mga tao nagsasabi na gusto nilang magbago pero hindi po nila magawa on their own. That's why nga po yung New Year's resolution sa ating mga Kristiyano, laos na po yan kasi hindi tayo nag-New Year's resolution. Nag-faith goals po tayo. By faith sa tulong ng Panginoon. Naintindihan po natin? Kaya sabi po dito, meron po tayong 8 rason bakit mahalaga. Sabi diyan, bakit mahalaga? Kahanga-hanga at kamangha-mangha ang Bible. O dito na po natin malalaman bakit ba napakahalaga ng Bible. Una kasi, ikaw ay, ano daw po? Pagpapalay. Isipin niyo po yan, di ba? Sino dito nag-pray palagi na Lord, magkaroon po kami ng ganito, ng ganyan. Alam niyo ba, pag alam mo ang Bible, pag isinasatupad mo, sabi doon, sinasakatuparan, ginagawa ang pagsalita ng Diyos, ikaw ay ano daw? Marong pagpapala. Sabi nga po ng 'di ba, ng sayong pinara-praise sa Deuteronomy, 'di ba, na 28 chapter, sabi po doon, 'di ba? Sabi doon, lahat ng mga sumusunod sa Diyos ay may pagpapala, pero lahat ng mga sumusuway ay mayroong pagpapalo. Para praise lang po 'yun, pero ganun yung ibig sabihin no, kasi pag binasa niyo po 'yun, lahat ng mga sumunod sa utos ng Diyos may blessing. Lahat ng mga sumuway sa utos ng Diyos may curse. Isipin niyo po yan. Kaya ibig sabihin, lahat po ng sumusunod sa Diyos o mga nagbabasa ng salita ng Diyos, sabi diyan, ay may pagpapala. Kaya nga po sabi ng Psalms 119, makikita niyo po ang puro verse natin, more on sa Psalms 119. Sabi diyan, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Kaya alam niyo po, mapalad ka. Kung nga rin, paano nasa isip mo, pag nagbabasa ka ng Bible, inaano ka nila, minamak ka nila, sinasabihan ka ng mga ganito, pero alam mo ba, mapalad ka kasi ikaw, alam mo po ang katotohanan. Kung nga rin sa school, di ba, wala namang break time nyo, di ba? Si Ferdy naglabas ng Bible,
Di ba? Sabihin ng mga kumpare talaga. Mga tawagan nyo, tol, pare, ganon. O mga kaibigan niya, di ba? Sasabi, ay, ang KJ naman ito, nagbabasang Bible. Akala lang nila, KJ ka, pero sila pala yung KJ. Sila yung OA, sila yung KJ kasi ang katotohanan, ito po ang buhay. Ang totoong tao, nagbabasa ng Bible. So, ang hindi totoong tao, mga zombie po sila. Ayun po yung tinuturo sa 1-to-1 sa amin. No, sa salvation, di ba, na ang totoo talaga, nabubuhay ka sa mundo, pero zombie ka lang. Bakit? Habol ng habol sa pera. Buhay ba yan? Diba sabi, hanap buhay daw, nag-overtime, pero patay naman pagkatapos. Pero pagbabasa ng Bible, buhay talaga ang matatagpuan mo. Kaya isipin niyo po yung bagay na yun. Kaya sa lahat nagbabasa ng Bible, merong blessing po sa buhay mo. Hindi na ang blessing kayamanan ha. Wala, nagbabasa po akong Bible, wala naman kaming rep sa bahay namin. Wala nga po masyadong gamit sa tahanan namin. Maraming pagpapala ang Diyos, di ba? Sipin niyo po yan in all aspect. Wala ka mang mga ganong bagay pero masaya ka palagi. O ayun ang pagmalaki mo sa mundo. Kasi yung mundo walang ganon. Wala ka mang perang marami pero may kapayapaan ka, nakakatulog ka pag gabi. Ayun, pwede mo ipagmalaki sa mundo kasi meron kang Bible, meron kang Jesus. Diba? Isipin nyo, maraming pagpapala po ang Panginoon. Kaya yung mga nag-testimony na salamat po sa Panginoon kasi ngayong buwan di po ako nagkasakit. Blessing yun. Kung tutuusin po, di ba? Kasi marami na ospital. Nagbayad, napakalaki, di ba? Meron ilang milyon yung babayaran. Yun. Kaya we thank the Lord dahil buhay pa tayo. We thank the Lord kasi may pamilya po tayo. Kahit nga daw po nangungupahan ka lang, basta may bahay ka, magpasalamat ka kay Lord kasi pagpapala at pag-iingat po yan ng Diyos sa buhay po natin. O, yun po ang una. Kaya sabi dito, if you want to be blessed, tandaan niyo po, live according to God's Word. Gusto mo magpala? Mabuhay ka according sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya alam niyo po, yung mga taong naniniwala, sinusunod ang salita ng Diyos, pwede niyo po yung sabihin sa Panginoon na, Lord, sabi niyo po sa mga salita niyo. Alam niyo, yung mga taong nagpipray na alam ng Diyos na anak niya tong mga to, tutugunan niya ang mga pananalangin o panalangin nila. Pero yung mga taong nagsabi, Lord, pagalingin niyo po yung ganito, paano tutugunan ng Panginoon kung ikaw mismo hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos? Sino na ang maniniwala sa salita ng Diyos? Sabi nga po ng Bible, di ba? Yung faith daw comes by hearing and hearing the Word of God. Kaya that means, pag naniwala ka, mangyayari yon sa buhay mo po. Amen po ba? Amen. Kaya sabi nga po dito, di ba? Sabi diyan, mapalad daw po ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. O kaya sabi ko sa inyo last time, di ba? Huwag na po kayong magpa-advise kay Vice Ganda, di ba? Advice Ganda, o kaya naman ni DJ Chacha. Sino ba yung mga nag-a-advise sa mga radyo tsaka TV, di ba? Huwag na po kayo magpa-advise doon sa Bible, kayo mismo alamin nyo ang salita ng Diyos. Kaya nga po, di ba? Pag may tanong, pwedeng magtanong sa pastor, di ba? Kaya tanungin mo yung mga may alam sa Bible kasi alam mong maganda at tamang sasabihin nila. Sabi diyan, hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa, hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masasama. Alam niyo, sabi po sa amin to, tinuturo to sa amin na pwede ka pong makisama. Okay, makisama ha, pero wag makisama. Ay, tara, maglasing po tayo ngayong Saturday. Hindi naman Sunday o kinabukasan, may hangover ka. Hindi ka tuloy nakapagsimba. Diba? Isipin niyo po yan. Kaya ipiliin niyo na mga kaibigan niyo ngayon ha. Kaya alam niyo sa amin tinuturo, dapat kung may kaibigan ka, sa church dapat ang kaibigan mo. Kung may best friend ka, dapat nasa church, hindi yung nasa labas. Kasi dalawa lang po yan. Diba? Sila ang dadalhin ka sa labas, ilalayo ka sa Diyos, o sila ang dadalhin mo sa Panginoon. Pero alam niyo po ba, sa dami ng taong nakita kong kabataan, lahat ang napunta sa mga kaibigan sa labas, nawala na po sa church. Kaya ngayon pa lang, dapat isipin niyo, dapat ang kaibiganin mo na, yung mga Kristiyano na. May mga tao naman sa labas, di ba, na Kristiyano. Alam niyo po, nung nag-a-apply po ako ng trabaho na magtuturo, sabi ko, Lord, lagi ko ito ang prayer ko ha, Lord, bigyan niyo po ako ng makakasamang Kristiyano. At alam niyo po, pagdating ko doon, praise God, kasi kahit nag-iisa lang, may Kristiyano, may co-teacher akong Christian. Kaya po nakapunta tayo ng GCF, naalala niyo po yon dahil po, siya po ay Kristiyano. Tapos, pupunta rin po ako ng mga seminar, like kung naisip, Lord, magkaroon po ako mga Christian na mga kasama. Kaya praise God, I thank the Lord, mga kahit baptist man sila, kahit ano man sila,
Basta Kristiyano po sila, nagbabasa silang Bible. Magulo daw, katabi ko, Kristiyano pala. Lagi pong ganun. Kasi, yun, mas nakakaengganyo po na ang kasama mo talaga, mga Kristiyano. Hindi ka niya nilalayo sa Diyos, hindi ka mapapahamak, kasi ganyan po dapat ang piliin natin. At sabi diyan, sa halip kasiyahan niya ang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay, ibig sabihin po ng binubulay-bulay, binabasa mo, hinihimay-himay mo yung salita ng Diyos. Pag hindi mo na-gets anong sabi dito, uulitin mo yun, alamin mo, Lord, anong meaning nito? At sabi doon, araw at gabi. O isipin niyo, ang Bible daw po natin binabasa yan araw at gabi. Psalms, diba, napakahaba po nun. Diba, isipin niyo, pag binabasa niyo, parang ako to parang tao talaga ang nagsulat. Pero mahal na mahal ng ang Diyos ng taong nagsulat nito, 'di ba? Sa Psalms din 'yan Mababasa niyo yung How I Love Your Word, 'di ba? Ganun yung pagkakabanggit ni David sa Word of God. At sabi pa sa Psalms 119 din po 'yon, yung sinasabi ang nagbabasa ng Bible hindi na offend. Kaya pag may nasakpan dito, may sinabi, di ba, yung kaibigan mo, ay, di ka nagbabasa ng Bible, ano ba naman yan, na-offend ka? Di ba, kasi baka totoo yon. Kasi sabi ang nagbabasa ng Bible, hindi na-offend kapag kinokorek. O, isipin niyo po yan, ha? Kaya alam niyo na ngayon, pag nagbasa kang Bible, kahit masama yung itsura ng katabi mo, hindi ka mahahawa nun kasi nagbasa kang Bible, ngingitaan mo yun at siya din ngingiti na sa'yo. Isipin niyo po yan. At sabi diyan, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Sabi po sa Joshua 1:8. Sabi kasi dito, pag bulay-bulayan mo iyon, araw at gabi. Di ba? Laging paulit at araw at gabi. Kung kumakain ka umaga, tanghali, gabi, ang Bible araw at gabi, sabi po diyan, at kung meron kang extra time, gamitin mo po yon. At sabi diyan, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon, sa ganoon, magiging ano daw po, kayo nga magbasa. 1, 2, 3, go! Masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ayan, ang sekreto po ng successful na buhay. Ang mga taong merong success, merong alam, o binabasa ang salita ng Diyos. Hindi lang binabasa, so tandaan niyo po, sinusunod. O pangalawa, sabi po dito, ang salita ng Diyos ay ano daw? Ang maglilinis sa iyo. Kaya nakinanta po natin, di ba, yung pusong dalisay, ang aking nais. Di ba, isipin niyo po yan, na ang Panginoon po, alam niyo po, lahat po talaga tayo, marumi talaga tayo Lahat tayo, makasalanan po talaga tayo. Alam niyo po, bago po tayo napunta ng church, bago tayo naging Kristiyano, bago natin tinanggap si Jesus, ang ating Panginoong tagapagligtas, tayo po talagang lahat ay marumi. Bakit marumi ka? Kasi alam mong may kasalanan ka. Kasi alam mong meron ka pang hindi pinapatawad ng Diyos sa buhay mo. Pero naging Kristiyano ka, di ba? Lahat ng yun, Lord, hinihingi ko po ng tawad. Lahat ng mga kasalanan ko. At alam niyo po ba, ang Bible din, isa sa mga feature ng Bible ay ano po? Water. Anong ginagawa ng tubig po sa atin? Di ba napakaraming gamit ng tubig? At alam niyo, pinaka sa atin, isa yung tubig para maging malinis ka, di ba? Sa pagligo mo ba, hindi mo kailangan ng tubig? Di ba kailangan po? Sabon lang ba? Ay, sabon-sabon lang. Di ba kailangan mo ng tubig? At ganoon din po ang Word of God. Ang picture niya po, o inahalin tulad sa kanya, para po siyang tubig, na kung saan nalilinis po sa atin. Kaya kung meron mang karumihan sa atin, di ba, nililinis po tayo ng Word of God. Bakit ka po nililinis ng Word of God? Kasi pinapakita doon ano yung mga mali mong ginagawa. Makikita mo po sa Bible lahat ng mga kasalanan doon na parang sa isip mo, ay, ano pala, away ako, sabi dito, masama yun. Ay, palamura ako. Kahit ang Bible, sinasabi po yun. That means nalilinis tayo, inaayos ng Bible kasi sa Diyos po yun ang galing ng Diyos ang mga buhay natin. Sabi po diyan, paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan? Sa pamamagitan ng pagsunod ng banal mong kautusan. Lahat ng sumusunod sa Diyos, alam niyo po ba, sabi doon, inaayos tayo ng Panginoon, nililinis. Buong puso ang hangad kong sambahin ka't paglingkuran, huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Ayun po ang sabi yun, kayo ba prayer nyo na ba yun? Dahil mga bago pa lang kayo, o tayong lahat dito, di ba? O karamihan sa atin, pwede may mga times na hindi nyo pa napag-pray yung bagay na yan. Pero lagi niyo pong ipag-pray na, Lord, tulungan niyo po akong magawa ko po yung nais niyo. Sabi niya po doon, no, huwag mo akong hayaang sa utos mo ay sumuway. Diba sa atin, sa mga nanay at tatay natin, diba ayaw nating suwayin yung mga sinasabi nila. Nawa sa Diyos, ganun din po.
Sabi yan, ang banal mong kautusan sa puso ko'y iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Di ba? Isipin niyo po yun, itatago ko po sa puso ko ang mga salita mo nang sa gayon hindi ako magkasala laban sa iyo. Anong sikreto para hindi magkasala? Sabi doon, ilagay mo ang salita ng Diyos sa iyong puso at ipamuhay mo po ito. At sinasabi nga rin po dito, God's Word, paki-next na po, will keep you from sin, sabi diyan, or sin will keep you from God's Word. Pipili ka lang. Pag di ka nagbasa ng Bible ngayon, possible na baka matukso ka sa kasalanan. Pero pag binasa mo ang Bible, binabasa mo ito ng binabasa, yung kasalanan, may iwasan mo na yun. Diba? Pero ang tukso, hindi po yan laging nawawala. Lagi po yung nandiyan. Pero ano lang po ang pagpoprotekta sa atin? Every time daw po na binabasa natin ang Bible. Diba? Every time na sinasapamuhay po natin yon. As in, pag binasa mo lang kasi, normal yun. Pero pag sinapamuhay mo yon, mas nagiging totoo sa buhay mo po. Kaya nga po, di ba, anong prayer sa The Lord's Prayer? Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Ganun yung prayer. Kaya araw-araw, yun yung example ni Jesus na ganun yung pag-pray nyo. Pag i-pray ni Aiza na, Lord, wala naman po sana ako makasalubong na kaibigan kong mahilig mag-computer para di po ako mag-computer. Ganun, di ba? Kasi, alam nyo, hindi masamang mag-computer, ha? Pero ang masama, pag yung oras mo nauubos na doon. Isipin niyo po yan. Hindi masamang mag-computer kami. Nag-computer din po ako. Pero di ako naglalaro. Gagawa ng PowerPoint, nagbabasa, nanonood ng preaching sa computer, di ba? Gagawa ng hindi yung mga laro ang ginagawa ko. Pero kung kayo, naisip nyo, ay masama po ba yun? Hindi yun masama. Naiintindihan, pero ang masama, pag too much na. Lahat na lang ng oras mo andun na, hinanap si Gian, nandun po sa computer mula umaga hanggang gabi, hindi na po yun healthy. Okay? Kaya isipin nyo palagi, basahin mo ang Bible. Marami ka bang oras? Ang kabataan po talaga, marami kayong oras. Huwag niyo po akong lokohin. Hindi, joke lang. Kasi alam ko po, yun, naging kabataan din po ako. Alam niyo, ng kabataan ko po, di ba? Mas marami akong oras basa ng Bible. At lalo na ngayon, sharp pa po ang memory niyo. Kaya habang bata, basahin ang Bible. Kasi hindi mo lang pala yung binabasa, naiingatan tsaka napoprotektahan ka pa pala habang binabasa mo po iyon. At ayun po yung pangalawa ha, nililinis tayo ng Bible. Kasi lahat ng mga mali sa atin, inaayos niya po. Pangatlo, sabi po dito, makakita ka ng mga kamangha-mangha at mahimalang bagay. Napakarami, pag binasa niyo po ang Bible, na tayong miracles. Di ba po, ang mga miracle, pinagaling ang may sakit, binuhay ang patay. Kaya po na ba natin yon? Di ba? Hindi, kahit nga pagalingin yung sarili natin, di natin yun magawa eh. Pero si Lord, di ba, kaya niya po tayong pagalingin. Lahat po yung sinasabi, yung hinati, yung dagat, di ba? Yung Red Sea, di ba, pinag-aralan po natin yan. Hindi po yan kayang gawin ng tao. Napaka-imposible kasi ganun mo nga lang po yung tubig sa baso mo, di ba, hindi naghihiwalay. Di ba, kung maghiwalay ka, di ba, hindi? Kasi yung mga ganung bagay, napaka-imposible sa tao, pero posible sa Panginoon. Isipin niyo po yung ganun, sabi ng Bible, di ba, ang pananampalataya daw po, pag sinabi mo sa bundok na lumipat siya sa dagat, magagawa daw po yun. Anong ibig sabihin nun? Kung napakalaki ng problema mo, manampalataya ka lang, tutugunan yan, aalisin ng Panginoon yung bagay na yan. Kaya alam nyo ba, na every time nagbabasa ka ng Bible, pag nabasa mo yun, na Lord, yung nga po, yung walls of Jericho nga po, na siya, nasira siya, kasi po yun, tahanan po yun ng mga kaaway. Ganun din po, Lord, yung gawin mo sa mga masasamang tao. Diba, isipin niyo yon? Lord, ito nga pong si Moses, nagtiwala po siya sa inyo, diba, na mananalo sila sa labanan. Ganun din po yung gawin mo sa akin. Nagtitiwala po ako na mananalo ako sa, makapasa ako sa exam, mataas magiging grade ko, diba? Ganun pong palagi. Kasi alam niyo ba, yung mga bagay na hindi mo kontrolado at mga bagay na kamangha-mangha, kaya pong gawin ng Panginoon. Kaya ano yung mga bagay na feeling mo ang hirap? Ang hirap naman ng exam. Diba, sabi sa James 1:5, kung wala kang karunungan, humingi ka sa Diyos. Kasi hindi siya madamot na ibigay yon. Kaya kami po, nung nalaman namin yung James 1:5, ang ginagawa namin yung exam namin, sulat namin sa baba, James 1:5. Tapos, Lord, bigyan niyo po kami ng karunungan. Pero ito mag-review kayo. Kasi sabi po sa amin, sasabihin na, Lord, i-remind mo po sa amin yung pinag-aral namin. Hindi ka naman nag-review. Diba?
Ang pasok nyo, 15 days umabsent ka. Kung kailan exam, doon ka lang pumasok. Hindi yan ganon. Lord, kasi ikaw na po bahala, hindi ganon. Pumasok ka, mag-aral ka, makinig sa teacher ha, kahit nakakatamad. 'Di ba? At mag-review ka. At yung mga bagay na parang imposible, nagiging posible. May mga ganun pong tao na parang, hindi naman ako nakapag-review eh. Hindi ko nagawa talaga, hindi talaga ako faithful na nagawa to. Pero dahil faithful siya kay Lord, nagulat siya, nakapasa siya. Ano mga imposible? Posible sa Panginoon. Hindi sa'yo, kundi sa Diyos. Kaya sabi po diyan, buksan mo ang paningin ko. Pagkat nananabik masdan, kabutihang idudulot sa akin ng iyong aral. Kaya kung minsan di mo makita, alam niyo po ba yung time na si Gehazi, tapos si Elisha, sabi nung alipin, sabi niya, napakadami nila, paano natin sila matatalo? Alam niyo ba, sabi ni Elisha, sabi niya doon, Panginoon, buksan mo po ang kanyang spiritual na mata. Kaya nung binuksan yung mata ng alipin ay nagulat siya, ang daming anghel, ang daming mga army of God na nasa kapaligiran nila. That means sila ay panalo. Kasi ganun po talaga. Kaya pag di mo makita ang mga bagay-bagay na parang hahawakan ng Diyos yan, ipa-open mo sa Diyos ang spiritual eyes mo. Nang sa gayon nakita mong napakalaki ng Diyos para mapagtagumpayan mo ang bagay na yan. Okay po ba yun? Kaya sunod, sabi dyan, the Bible is full of miracles. But remember, sabi po dito, sa Hebrews 13:8, sa church po talaga, lagi yung nakalagay dito, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung nung unang panahon gumawa ng miracle ang Diyos, gumawa ang Diyos, di ba niligtas ang mga Bible character, nakita natin kung gaano to kumilos ang Diyos, hanggang ngayon, kumikilos po ang Panginoon. Lord, wala po kaming makain. Ito na lang po yung mantika namin. At saka harina. Pero yung babae po na widow, nag-overflow yung pagkain niya. Ganon din po yung gawin mo sa akin kasi nagtitiwala po ako sa iyo. Di ba isipin niyo po yung kung nagtitiwala ka sa Panginoon, naniniwala ka sa Kanya, meron kang Diyos, mangyayari yun sa buhay mo. Ito, sabi sa pang-apat, ang salita ng Diyos ay magpapasigla sa iyo. Ano daw ginagawa? Pinapasigla. Ibig sabihin po niyan sa English, yung binubuhay, sa English, Lloyd, Tagalog pa rin, no? Binubuhay ka, o kaya sa English, nire-revive ka. Nag-pray tayo, Lord. Sino dito yung nag-pray ng revival? Lord, gawin niyo naman po akong mahal na mahal ka. Lord, gawin niyo naman po akong kabataan na talagang gustong-gusto ko po laging makinig sa iyo. Alam niyo po, kung gusto niyo pong mangyari yan sa buhay niyo, basahin niyo po ang Bible. Sabi sa Psalm 119:25, ako'y gapit, lupasay na sa bunton ng alikabok. Sabi niya diyan, sang-ayon sa pangako mo, palakasin akong lubos. Napakalalim, di ba, ng Tagalog? Kasi ayoko minsan ng Tagalog eh. Pero sabi po diyan, di ba, Lord, nangihina na ako, nahihirapan na po ako. Pero naniniwala po ako sa salita mo. At alam kong palalakasin po ako, bubuhayin ako ng mga salita mo. Kaya every time na nangihina ka, lapit ka po sa Panginoon. Diba? Lapit ka sa Word of God kasi siya mismo ang mag-aayos sa iyo. Kaya sabi dyan, you want revival? It will never happen apart from God's Word. Getting into your heart. Kaya basahin mo ang Bible, isa puso mo yan. Minsan daw pag inaantok ka pa binabasa mo ang Bible, basahin mo siya audibly. Diba? Ganun ang gawin mo. Basahin mo. Nang pasimula, ang Diyos ay ang ganyan, ganyan, ganyan. Diba? Lakasan mo para marinig talaga. Diba? Marinig mo sa puso mo, marinig mo sa isipan mo. At alam mamaya, makikita mo, nagiging malakas ka na ulit. Nakikita mo, umaayos ka na ulit. Kasi ganun po ang kayang gawin ng salita po ng Diyos kasi mismong si Jesus po ang salita na yan. At sabi rin po dito, pang-5 na po tayo, ano daw po? Ipinapahayag ng salita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ano daw po ang kamangha-mangha doon? Doon mo malalaman na merong nagmahal sa iyo. Sabi sa 1 John 4:19, di ba? We love Him because He first loved us. Di ba? May unang nagmahal sa atin, kaya pala tayo nagmamahal. Di ba? Sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sino ang sanlibutan? Tayong mga tao, di ba? Ano ginawa? Kasi ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At ang kung sino man pong manampalataya sa kanya, ano pong mangyayari? Hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung John 3:16 po, di ba? Sinasabing, it is the heart of the Bible. Kaya alam mo po na meron sa iyong nagmamahal. Huwag mo isipin na
wala naman pong nagmamahal sa akin. Kasi pag binasa mo ang salita ng Diyos, punong-puno yun ng love sa iyo ng Panginoon. Kaya sabi po dito, di ba, ang dakilang pag-ibig mo'y laganap sa daigdigan. Isipin mo po yan, buong mundo. Kasi kung hindi po tayo mahal ng Diyos, wala na po tayo dito. Isipin nyo yan. Alam nyo po ang meron ngayon sa mundo? Ano ang nag-hover? Ano ang bumabalot sa mundo? Sabi ng Bible, ang Holy Spirit. Diba? Isipin nyo, alam nyo kung wala pong Holy Spirit, ang buhay sa mundo napakagulo. Makikita mo yung between, lumulubog na lang, o kaya napunta na lang sa lupa, tapos sasabog, diba? Isipin nyo po yung mga ganon. Tapos yung mga planeta, paiba-iba ng itsura, diba? At sabi nga po nitong kailan, may nag-send sa akin ng message na, yung araw daw po, lalayo muna siya, magpapakalayo-layo muna. Kasi hanapin niya yung sarili niya, hindi joke lang, walang ganon. Sabi daw, magiging far away daw po sa earth yung sun. Kaya ang mangyayari sa panahon natin ngayon, medyo malamig daw. Kaya ang mangyayari, yung lamig na ako, hindi ko pa naiisip ngayon kasi January pa lang. Pag January malamig pa, sa February pag ganun pa rin, that means totoo yung sinasabi ng doktor na yon. Tapos kaya nga daw po, sa panahon natin ngayon, dapat daw mag-ingat tayo mga tao. Lagi daw dapat tayo mag-vitamin C. Sabi doon, dapat lagi ka talagang uminom ng maraming tubig kasi lalaganap yung mga ubo, yung mga sipon, yung mga allergy sa kapaligiran. Pero ang gagawin mo dapat, matuto kang manalangin, di ba? Magpaprotekta tayo sa Panginoon. Kaya lagi pong ganun. Kaya isipin nyo po, ngayon, ang daigdig talaga, cover to ng Diyos. Siya po talaga ang humahawak pa rin dito. Oo, may lumalaganap ang kasamaan, pero hindi pa rin binibitawan ng Diyos ang daigdig kasi andito pa rin ang mga anak niya po. Ang mga mahal niya pong mga anak na iniingatan niya. At sabi diyan, ituro sa akin, Yahweh, ang banal mong kautusan. Diba sabi ni David, diba, Lord, turuan mo po ako. Kahit siya nagbabasa na siya ng Bible, pero mas longing pa siya. Kaya ganun daw po na kapag ikaw marunong ka magbasa ng Bible, hindi ka lang magbabasa nun isang beses, uulit-ulitin na pa kasi ganun kasaya magbasa po ng Bible. Kasi isipin mo yun, ang love ni Lord, yung nababasa mo doon. Ang narinig ko sa kapitbahay ko, chismis niya, yung mga sinasabi niyang mali sa akin. Pero sa Bible, lahat ng mga ganda, pangako ng Diyos, ayun ang naririnig ko. Di ba? Ano mas ganda pakinggan? Di ba yung pangako na ng Diyos? Kaya magbasa ka na po ng Bible. Next naman po, number 6, sabi po diyan, ipinapahayag ng salita ng Diyos ang kanyang katapatan. Kaya na, sino nagsabi dito ng loyal? Ang trabaho, di ba? Ang Diyos lang po ang nag-iisang tapat, di ba? Loyal ang Diyos. Di ba? Iniwan mo ang Diyos nung kabataan ka. Sabi sa'yo, maglingkod ka na ha, nawala ka kay Lord. Pero siya, tapat pa rin po siya. Lagi ka pa rin niyang tinatawag. Uy, magsimba ka na. Mahalin mo ako, di ba? Kasi ang Diyos po nag-iisang tapat. Sabi nga po, di ba? Ikaw nag-fail ka, pero si Lord hindi. Sipin niyo pong palagi yan, faithful siyang palagi sa atin. Tayo may mga times po tayo na minsan ng Sunday, nakakatamad magsimba. Lalo na ng mga kabataan tsaka mga bago pa po tayo, di ba? Ganun pa malamig yung tubig. Wag na lang kaya muna akong magsimba. Hindi wag maligo eh. Wag na lang kaya akong magsimba. Di ba? Minsan ganun po. Pero ang Diyos, tapat po siya sa atin. Di ba? Hindi ka nag-pray kayo ng umaga, pero may pagkain ka pa rin. Kasi ganun katapat ang Panginoon. Isipin niyo po, na ang Bible, mabasa mo po dyan, ikaw nagkakamali, pero ang Diyos kahit nagkamali ka, mahal ka pa rin niya at tapat pa rin po siya sa iyo. Kaya sabi po sa Psalms 119, Psalms 119, 89-90, ang salita mo, O Yahweh, di kukupas. Sabi nga po ng Bible yan, di ba? Yung ano daw po, yung heaven at saka yung earth, maglalaho yan. Pero ang Word of God, mananatili. Kaya sabi ko po sa inyo, hindi kumukupas, di ba? Na yung Bible pa rin po hanggang ngayon, may nag-publish pa rin. Di ba? Buhay pa rin po, talagang nananatili po, di ba? Kaya sabi diyan, walang hanggan, forever po talaga yung Bible na yan. Sabi diyan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Sipin niyo po yan, na talagang matatag. Nakatayo ka, di ba? Yung meron pong kanta na standing on the promises of God, my Savior. Di ba, sabihin po nun, kapag ikaw nakatayo ka sa salita ng Diyos, nagiging matatag ka din. Kaya nga may katang, Jesus, you're my firm foundation. Di ba na kasi, si Lord, siya ang firm foundation ko. Pag nagbabasa ako ng Bible, alam kong maayos ang buhay ko, tumatatag at sumisigla ako. At sabi po sa 90, ang taglay mong katapatan ay hindi magbabago. Sabi nga po ng Bible, He never change. Isa yan sa karakter ng Panginoon. Ang tao, kailangan magbago kasi makasalanan ng tao. Pero ang Diyos, banal siya,
at hindi po nagiging konti ang kabanalan niya. Kung banal siya ng una, banal siya forevermore. Kung mabuti siya ng una, mabuti siya hanggang sa huli. Kung tapat ang Diyos, hanggang sa huli, tapat pa rin siya. Kung mapagmahal ang Diyos, wala kang masama, wala kang mali o tamang ginawa para alisin o dagdagan ng Diyos ang pagmamahal niya kasi labing talaga ang Diyos. Iisipin ni Jerwin, di ako nagbasang Bible ngayon, baka di na ako love ni Lord. Pero ang totoo, love siya ng Panginoon kasi labing ang Panginoon. Diba? Isipin niyo po yan. Kaya ang gagawin mo dahil labing ang Diyos ay babawi ako kay Lord. Kung mahal ako ni Lord, dapat mahal ko rin ang Panginoon. Kaya isipin niyo po tapat ang Diyos Sabi diyan, God is faithful. People have tried, sabi diyan, to destroy and discredit the Bible, but to no avail. Wala silang nagawa. Anong nangyari? Lumaganap palalo ang Bible. Nung panahon na sinisira ang mga Kristiyano, hinihila, di ba? Talagang pinapapatay, ipinapakulong, di ba? Ano nangyari? Lalo pang nakarating sa lahat ng tao ang Bible. Nung panahon na sabi kay Apostle Paul, huwag ka nang mag-preach ng ng Jesus na yan, Ano nangyari? Nung nakulong siya, paglabas niya, walang makakapigil sa kanya, nag-preach pa rin po siya. Kaya all over the world, tayong mga hentil. Ibig sabihin, hindi tayo Hudyo, hindi tayo taga-Israel, pero napakinggan natin ang salita ng Diyos. Bakit po? Dahil po sa mga tao na yun. Dahil tapat po ang Panginoon. Totoo ang sinabi niya sa Matthew. Sabi doon, di ba, yung yung heaven and earth maglalaho, pero ang Bible, mananatili po. Isipin niyo po yung bagay na yon. Sunod, sabi rin po dito, number 7, ang salita ng Diyos, sabi diyan, ay nagbibigay ng karunungan at patnubay. Diba? Sabi ko po sa inyo, pag nagbasa ka ng Bible, tatalino ka. Diba? Pag nagbasa kang Wattpad, ay madudumihan lang ang isip mo. Pag nanood ka ng mga gantong bagay, masisira lang isip mo, diba? Pag nagbasa ka ng mga librong, kala mo, kaya mo na, yung mga pang-mathematics, mga scientific na mga term, di ba? Minsan ang hirap naman ito banggitin. Pero pag binasa mo po ang Bible, nagiging marunong ka. Ano po ang mas mataas? Knowledge o wisdom? Wisdom, di ba? Wise. Yung knowledge, ayun na alam mo yun Bata ka pa lang, alam mo na yan. Pero ang wisdom, itinuturo yan sa'yo. Kaya nga po, di ba, mas daig daw po ng matalino ang marunong. Matalino ka lang kasi alam mo lang po yan. Pero ang marunong, meron kang diskarte. Ganun po sa Panginoon kasi meron kang Diyos, kaya ka nagkakaroon ng karunungan. At sabi diyan, di ba, ang salita ng Diyos, pinapatnubayan ka, isipin mo yun, may guidance ka. Di ba, kung sa mga pinapanood mo, ito po ay rated SPG. Ang gabay at patnubay ng magulang ang kailangan. Pero ang Bible kung wala po akong magulang. Ang Bible, meron kang patnubay kay Lord. May guidance ka, di ba? Isipin niyo po yung ganun. Hindi kayo papaguidance, kundi may guidance ka. Ang mga hindi nagawas ng Bible, pinapag-guidance. Alam niyo bakit? Sumasama ugali kasi. Pero ang mga nagawas ng Bible, may guide. May guide kay Lord. Kaya nga po, di ba, ang prayer namin, nawa, magkaroon talaga ng subject ng Bible. Kasi alam niyo po, kung subject niyo ng values, alam niyo naman talaga yun, nung kabataan po namin, parang nagayab ako nga hindi joke. Nung kabataan namin, di ba, 1 to 50 exam, perfect mo yun, kasi ang dali-dali ng tanong. Kapag nakita mo si teacher na nagbubuhat ng libro, ano ang gagawin mo? Letter A, dadagdagan mo ko yung libro, di ba? Nakatatawa ka kasi hindi yan sagot. Letter B, tutulakin mo si teacher, may libro, tulak. Di ba? O letter C, tutulungan mo si teacher. Anong sagot? Mali kayo, tutulakin. Tsaka tatawanan. Di ba ganang ginagawa ng mga tao? Pag nakitang nadapa, anong gagawin mo? Tutulungan? Tatawanan. Di ba? Ay, ang sagot, tutulungan talaga. Pero anong application? Hindi ginagawa. Di ba po? Kaya ang Bible, alam niyo po, hindi lang knowledge, kundi wisdom. Sipin niyo po yan, Kaya pag Bible ang tinuturo na subject, magbabago ng buhay ang mga tao. Hindi yung alam mo lang yung tama kasi marami sa atin alam ang tama pero may tama pa rin. Bakit? Kasi hindi ginagawa. Sabi, huwag kang papatos na nakikipag-away sa iyo. Sabi ng values yun Pero nang ginagawa, pag nilabanan ka, kung binatukan ka 1 beses, 2 beses na mabatukan. Di ba, minsan di ka papatalo kasi ganun nga po ang nagagawa ng nature nating mga tao. Pero ang Bible, ito ay tinatama po tayo. Isipin nyo yan Kung wala kang magulang nagturo sa'yo, ang Bible pala, kaya kanyang turuan,
Kaya hindi po totoo na lumaki akong ganito, kaya yung salita ko o tol, ganun pa rin yung salita. Hindi po yung totoo kasi pag nagbago ang Diyos, pati salita, buhay, gawa, binabago niya po. Sabi sa Psalms 119, 104 hanggang 105, sa bigay mong mga utos, natamo ko'y, karunungan. Thank you Lord kasi merong Bible. Isipin niyo po si King Solomon, sabi po doon, hindi lang siya marunong, di ba? Hindi lang siya mayaman, marunong pa siya kasi binabasa niya po ang Word of God. Kaya sabi diyan, kaya ako'y namumuhi sa ugaling mahalay o yung sasabi nga pong mga masasamang ugali. At sabi sa 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay, patnubay, ito po ang verse natin ng Sandalite. Diba? Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Diba? Isipin niya, sabi landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ang Diyos po mismo ang siyang nagagabay sa atin. At sunod, sabi po sa 8, last na po ito ng rason, di ba, ng bakit kamangha-mangha ang Bible, ang salita ng Diyos ay magbibigay sa iyo ng lubos na kapayapaan. Sipin na po yan sa panahon natin ngayon, kung uso ang mga anxiety, ang stress, ang depressed, di ba, ganun lagi sinasabi ng mga doktor bakit sumakit yan mo? Tapos sabi ng doktor, ay, na-stress lang po yan. Di ba, nag-worry lang po yan. Bakit parang laging nasakit ulo mo? Ay, na-stress lang po. Huwag ka na pong magpapa-stress. Di ba, isipin niyo po yan. Kaya sa mundo, marami talagang stress. Makita mo lang katabi mo, nai-stress ka na. Sino yung ganun dito? Pagkagising mo, dyan na naman yung katabi ko, di ba? Pero wag naman sana, di ba? Kaya ang gawin mo palagi, basahin mo ang Bible para hindi ka ma-stress. Naintindihan? Pag binasa mo po yan, siguradong sigurado, 100% aayos po ang kalagayan mo. Kasi alam mo talagang binasa mo ng totoo Lord, guide mo po ako ngayong araw. Kaya yung nagbasa ng Bible, alam niyo po, ganito po ang tamang ugali kapag na-traffic. Ito una, kasalanan mo kung bakit na-traffic Kaya wag ka magsasabi, pag na-late ka sa gawain, pasensya na po, traffic po kasi. Alam mo naman sa Muntinlupa ka nakatira. Alam mo bang mula Alabang hanggang munisipyo, traffic talaga. Kaya isipin mo po yan, kahit maaga kang kumikilos. At ngayon, ito naman ang kuwari pa uwi ka na, hindi ka late. Traffic. Ang magandang ugali doon, dahil traffic, ay magbabasa akong Bible ngayon. Diba? Time yun para kausapin mo si Lord. Hindi time, bilisan mo naman, Manong. Mag-ano ka, pipip ka dyan para tumalon yung mga sasakyan. Diba? Hindi mo yun magagawa. Kaya ang gagawin para di ka ma-stress, basahin mo po ang Bible. Kasi bibigyan ka niya ng kapayapaan. Naiintindihan po. Kaya ganun po sa amin, kapag traffic time yun, parang basang Bible. Time para kausapin si Lord. Hindi time para sa tagal naman, nainip na ako. Wala namang nangyari sa kapag-iisip mo ng ganon. Di ba po? Sabi po ng Bible, sa pag-aalala mo ba, nadagan ng isang unit, yung bahay mo, hindi joke lang po, yung buhay mo. Di ba hindi naman? Yung nangyari ba sa inyo, tumangkad ka ba nung nag-alala ka? Hindi naman po, di ba? Kaya that means, magbasa ka ng Bible. Nang sa gayon, mapayapa ka, di ka mag-alala. Sabi yan, ang pagmamahal sa utos mo'y mapayapa. Mapayapa. Yaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Isipin niyo po yung sinasabi rin po sa yung wise carpenter daw po or builder. Anong ginawa ng wise builder na yon? Alam niyo po, it represent po, kwento ko po muna. Meron daw pong wise at saka foolish builder. Yung wise builder, nagtayo siya ng tahanan o ng bahay sa batuhan. Okay, sa bato. Pero yung foolish builder, nagtayo siya sa sand. Pag sa sand ka nagtayo, ano nangyayari? Di ba inaano din? Di ba po, nag-flow din na nagigiba, nasisira. Ganon din daw po sa Word of God. Ang mga taong nagbabasa talaga ng Bible, sila po yung tumatatag sa Diyos. Di ba kaya sabi po namin sa inyo, paano po kayo maguguro kay Lord? Basahin niyo yung Bible. Ngayon, namimilit pa po kami. Parang awa mo na, basa ka na, pinipm ko pa yung iba, pero sinisin lang ako. Di ba ngayon, pinipilit lang po namin yan. Pero alam niyo, darating ang panahon, may isip niyo, napakalaking halaga pala o bagay yung Bible pag nabasa mo. Kasi nag-iisang kayamanan na kahit kailan, hindi makukuha ng kahit sino. Kaya kung yung kapayapaan na yan, magulo paligid, magulo ang kaibigan, isipin mo yan, ikaw pa mag-a-advise sa mga yun. May problema ka din, pero dahil may Bible ka, napapayapa ka, ma-advise pa yung mga taong yun. Kaya ganun po ang nagagawa ng Bible sa atin. Kaya ayan po ang 8 rason sunod po, sabi dito. Ito na yung last na kwento, doon kay King Josiah. Di ba, nagbago po ang buhay
nung nahawakan ang Bible. Pero tayo, wag lang pong hawak ha. Ay, sabi ni Pastora, hawakan daw ang Bible. Ayan, nakahawak na ako, di ba? Hindi po. Basahin mo po yan kasi binasa po nila. Nakita natin doon sa kwento binasa ni Shaphan sa hari. At sabi po dito, sa verse 1 ng 2 Kings 33, 1-4, sabi diyan, ipinatawag ni Haring Josias ang lahat ng matatandang pinuno ng Juda at Jerusalem. Verse 2, at sila'y pumunta sa templo ni Yahweh, kasama ang mga pari, mga propeta at ang lahat ng mga taga-Jerusalem at Juda. Sabi diyan, mayaman at dukha, kaya ano man ang iyong estado, sabi doon pumunta sa templo. Pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat ng kasunduan, ito pong Bible, na natagpuan sa templo. Verse 3, pagkabasa, tumayo sa tabi ng haligi ang hari at nanumpang susunod sa kautusan ni Yahweh at sa lahat ng tuntunin nito. O dapat pag binabasa mo ang Bible, ang pangako mo kay Lord, Lord, lahat po ng mga pangako mo dito, mga utos mo po, ay susundin ko po. Kasi ganun yung sinabi sa di ba, kay Moses, bumaba sila, galing, hawak niya yung word of God, di ba, yung tablets of stone, di ba? Anong sabi nila? Lahat ng nakasaad na sinasabi sa salitang iyan, anong sabi nila? Susundin po namin. Kaya dapat ganun din po tayo. Wag lang po natin, kasi hindi po magta-transform ang buhay natin kung babasahin mo lang yan at hindi ka magbabago. Naintindihan? Meron po kami narinig na ganun, professor po namin, sabi niya, nabasa ko yung Bible from cover to cover. Tapos ang sama po ng ugali, palamura, tapos nang-downgrade tsaka nag-degrade ng buhay ng mga estudyante. Kaya naisip namin, baka cover lang ang binasa. Publisher, presented by, tas last, ganyan-ganyan, di ba? Baka yun lang, cover to cover talaga yun. Pero alam niyo, pag binasa niyo yan ng totoo, mababago talaga ang buhay niyo. Kaya yun po, lagi niyo pong tandaan, totoong pagbabasa, pagbubulay-bulay po. Hindi yung mabasa mo lang, hindi yung mema. May mabasa, di ba? May masulat sa ganito, kundi totoong basahin. Lord, ano po ang promise mo? Tsaka para sipagin ka mga basa ng Bible, meron ka dapat goal. Ano kaya ang merong doon minsan may mga goal tayo sa amin, sino kaya si Jesus sa Genesis? O kaya babasahin ko yun, hahanapin ko doon, asan si Jesus? Ay, itong sa Genesis 3:15, nakalagay doon, si Jesus yan, yung pangako sa babae na yun. Diba? Isipin niyo po yan, ay dito sa Joshua, si Jesus yan yung yung Lord's army of the Lord's army na kung saan nakatayo sa harapan niya. Diba? That may goal ka. Tuwing magbabasa ka ng Bible, asan si Jesus? Ano kaya ang matutunan? Okay, kahit kung bago ka pa lang, yung mga word na love, ayun yung mga i-highlight ko dun sa Bible. Kasi bibilangin mo yung ilan yung love doon sa Bible. Ganun daw po lang. Dapat meron kang goal. Sabi po dito, ang lahat ng kagamitan sa loob ng templo na may kaugnayan kay Baal, yung Baal po, ito po yung Diyos-Diyosan ha. Baal, Asherah, mga Diyos-Diyosan po yan. At sa mga bituin ay ipinalabas ni Hari kay Hilkiah. Pinalabas ni Josiah yun kay Hilkiah, ang pinakapunong pari. Gayon din sa mga katulong na pari at sa mga bantay ng templo. Ipinasunog niya ang mga iyon sa labas ng Jerusalem, sa libis ng Kidron at dinala sa Bethel ang abo. Kaya ibig sabihin po nito, alam niyo po, ang taong totoong nagbabasa ng Bible, nababago po. Hindi lang po ang buhay niya, yung cellphone niya rin, nakita niya, habang binabasa mo yung Bible, na-convict ka ni Holy Spirit, wag alisin mo na yung K-drama na apps mo dyan. Kasi yan yung mas marami mong oras. O alisin mo na yung TikTok na apps mo dyan. Kasi yun yung mas madalas mong pinagtutuunan ng pansin. Diba? Alam niyo po, nililinis ng Diyos isa-isa. Katulad nila, inalis lahat ng yan kasi alam ni Haring Josiah na kapag nandyan yung mga yan, ang mga kasalanan na yan, hindi kikilos ang Diyos sa buhay nila. Ganun po din sa atin. Alam niyo po, wonder why, bakit may mga pagkakataon sa'yo na nag-pray naman po ako, Lord, na magka-budget kami. Ba't wala kaming pagkain? Di ba? Baka kasi may mga kasalanan na hindi natin inaalis at nananatili diyan sa puso natin, sa pamumuhay natin, di ba? Na which is sinasabi ni Lord, alisin po natin. Kaya sabi po dito, after they heard God's word, they were challenged to make a change. Ano daw po? Anong challenge? Magkaroon na ng change, ng bago sa buhay. Kung dati ang routine mo, pagkagising mo, laro agad sa cellphone, nung naging Kristiyano ka na, meron ka ng change of life. Basa na muna ng Bible. Tapos laro pa din ng cellphone, di ba? Pero tandaan nyo,
magbabago kayo unti-unti. Hindi, may ganito tayong pagbabago. Meron isang bagsakan, nagbago talaga, as in totally nawala sa kanya. Meron naman unti-unting binago. Ano man ang gusto niyong pagbabago ng Panginoon sa inyo, ang hilingin nating lahat, baguhin tayo ng Diyos. Diba? Kasi yun ang pinakamaganda sa lahat. At sabi diyan, they cleaned house or the house. Kaya tayo, linisin na natin ang puso, ang mga gamit sa tahanan, ang mga bagay po sa buhay natin. Kaya ano ang challenge? Ang challenge, basahin niyo pong lahat. 1, 2, 3, go! Dapat natin basahin ang ating mga Bible. Ayan. Kaya dapat nating basahin ang ating mga Bible. Kaya sabi sa John 8:31 to 32, basahin nyo rin. Kayo din ang basa. 1, 2, 3, go! Sinabi naman ni Jesus sa mga Judyo na sumala sa kanya, kung patuloy kayo susunod sa aking turo, kayo nga itunay mga alam ko. Makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang mapapalaya. Ayan, ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Kaya every time na alam mo ang katotohanan, ikaw ay pinapalaya nito. Kaya sabi po dito, if God has spoken, ano pong sabi? Listen. Sabi nga po ng Bible, kapag narinig mo ang salita ng Diyos, huwag mong patigasin ang puso mo. Pag may binabago ang Diyos sa iyo, magpabago ka sa Kanya. Kasi ganun ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya sa last na lang po niyan, sabi diyan, read your Bible, love your Bible, bring your Bibles to church. Kaya dapat, kung mahal mo ang Diyos, ganun din ang pagmamahal mo po sa Bible. Kaya sabi po sa amin, kung gusto niyo ng revival, mag-revival kayo. Basahin ang Bible. Habang tumatagal, makikita mo, ay, minamahal mo na ang Diyos. Diba? Ginugusto mo na ang mga salita niya. Kaya ayun lamang po,